Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, ito na naman po, magkukomento na naman po sa inyo, samahan nyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon, maingatan po tayo mga kabayan. Ito po mga kabayan, nilinaw po ni Atty. Kaufman, nagpahayag po siya na siyempre po, patuloy pa rin po sila naghihintay dito po sa pansamantalang kalayaan ng dating Pangulong Duterte, itong interim release, mga tambay. Nilinaw po niya, mga tambay, na hindi lang po ang ibang bansa ang po pwede pong tumanggap sa pansamantalang kalayaan ng ating dating Pangulong Duterte, itong interim release na tinatawag ayon po kay Atty. Kaufman, mga tambay. Pati nga ang Pilipinas, pwede talagang tanggapin pansamantala ang dating Pangulong Duterte dahil alam naman po natin na wala po siyang kasalanan. Gawa-gawa lang po ito ang ginawa po sa kanya dahil nga po sa devolution, mga kababayan. At syempre, yung ginawa pong kidnapping sa kanya ang lumalabas po. Di po ba? Kaya lang po, mga kababayan, gagawin ba ng Pilipinas yan? Komentuhan po natin mamaya. Pakinggan po muna natin ang balita at komentuhan po natin. Patuloy ang paghihintay ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon ng International Criminal Court. Kaugnay ng kanilang motion para sa interim release habang nililitis ang kanyang kaso. Nilinaw ng lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na hindi siya maaaring magkomento sa mga bansang posibleng tumanggap kay Duterte kasunod ng mga espekulasyong tumanggi umano ang Belgium at Australia. Gaya niya, maaari ring magsilbing host country ang mga bansang hindi miyembro ng ICC, kabilang na ang Pilipinas, basta't may sapat na kasunduan. I would hope that within the month it would be decided. As I said, we've currently in the process of making requests for leave to reply. We hope to be able to reply to the prosecution's response to our request for interim release. And then the judges will rule. Under the Rome Statute, the judges are meant to rule on a request for interim release as speedily as possible. Nagtataka nga lang po tayo, mga tambay, di po ba? Napakarami po nagpapalabas ng fake news, mga tambay, mga kabayan, na kesyo hindi tinatanggap ng Belgium, hindi tinatanggap ng Australia, mga tambay. Pero wala pa naman pong nilalabas na detalye o pahayag itong kampo po ng dating Pangulong Duterte at wala pa rin pong pinalalabas ang ICC, mga kababayan. Ganyan po silang manira. Ganyan po. Talagang kung hanggat masisiraan po nila ang dating Pangulong Duterte, dahil nga po yan planado po kasi yan. Hindi po ba? Hindi lang naman po gobyerno natin ang nasa likod niyan, di umano. Kasama po ang makakaliwang grupo. Hindi kaya? Di po ba? Nakita nyo po, yung halos tumututok dyan. Mismong nagpapatotoo pa yung mga dati nilang kasamahang kadre. Si Ka Eric, pinangalanan sila lahat. Kagrupo daw niya yan. Lahat. Hindi po ba? Pati nga yung napakahilig sa saba. Di po ba? Tsahin niya yung asawa ng CPP-NPA. Yung namatay na si Joma Singson o Singson. Di ba? Si Joma Sison, di po ba? Tsahin, di ba? Ni Delima. At itong grupo nila, Risa Hontiveros daw. Di po ba? Nakita nyo po. At talagang dapat po nilang palabasin yan. Dahil naiipit po dyan ang ICC. Maiipit po kasi ang ICC dyan Pagka po hindi nila pinalabas ang dating Pangulong Duterte. Dahil napakarami pong anomalya ang nangyari po riyan. Alam po sa buong mundo. Laganap at putok na po sa buong mundo ang ginawa po ng gobyerno natin dyan. Hindi po nakakuha ng tamang proseso yan, due process, ang dating Pangulong Duterte. At pumutok po sa buong mundo ang ginawa nilang pag-aresto dyan. Kidnapping! Hindi po ba yan ang sinasabi ng Senado? Kidnapping ang ginawa ng mga kapulisan. Diba? Pinoprotektahan pa ng kasundaluhan. Hindi po ba? Kaya nga tinawag silang mga hudas de umano at taksil ng bayan dahil may sarili tayong judicial, may sarili tayong soberenya, pero nagpasakop tayo sa ICC na hindi tayo miyembro. Hindi na nga tayo miyembro.
Di po ba pamumulitika? Kaya po yan, yung ICC maiipit po yan. Dahil mismo yung kanilang Rome of Statue ay nilabag po nila. Nilabag nila. Hindi po ba? Dahil hindi po sila tatanggap na isa akusado nang hindi tama ang proseso ng batas. Kaya nga sila International Criminal Court. Di po ba? Dahil sila na yung pinakamagaling ng korte sa buong mundo. Paano ngayon yan? Sasabihin mong pinakamagaling ka. Hindi mo sinunod yung iyong panuntunan, yung iyong Rome of Statute, yung iyong batas, yung iyong rules. Hindi po ba? Nasunod po ba? Niwala man lang kinaso o hinihiring sa bansang Pilipinas. Paano mo sasabihin na hindi nagpapunction ang hukuman, ang judicial sa Pilipinas, ICC? Kung wala naman nililitis na kaso ron si dating Pangulong Duterte, hindi po ba lumabag kayo? Di po ba ang pangunahing batas ninyo? Pag hindi kayang litisin sa bansa ang akusado, saka pa lang kayo papasok. At kailangan nasasakupan ninyo. Di po ba? Miyembro ng inyong sinasabing ICC. Miyembro ba ang Pilipinas? Di po ba hindi? At yung ginawa ng Pilipinas mismo sa dating Pangulong Duterte ay questionable, mga kababayan. Kaya nga po puro delayment. Kaya nananatili si dating Pangulong Duterte sa ICC kasi dinidelay nila. Delayed. Lahat po kasi ay delayed. Delayment. Hindi po ba? Nakita nyo po, puro delay. Yung sa ating gobyerno, iniintay natin ng mga Pilipino, iniintay natin yung resulta. Kung tama ba ang ginawang pag-aresto ng mga kapulisan at kasundaluhan sa pangunguna po ng isang general na nabigyan yata ng award, naging PNP chief pa. Di po ba? Hindi man lang dinala sa korte, kahit sa lower court. Dinala niya sa kampo na siya na po ang nagpaka-justice. Siya na po, nagpaka-piskal na po siya. Hindi po ba? Lahat na, kinuha niya na lahat. Siya na ang batas. Tama po ba yon? Kaya nga iniintay natin yung resulta ng Korte Suprema, yung sagot nila. Hanggang ngayon, mahigit 100 araw na mula nung dakpin si dating Pangulong Duterte ay wala pa rin pong inilalabas na resulta kung tama ba ang ginawa ng kapulisan, kasundaluhan at ng Pangulong Marcos sa pag-aresto. Nasunod ba ang batas ng Pilipinas, ng judicial, ng Korte Suprema? Nasunod po ba? Di po, tikom ang bibig, walang release. Ganon din po ang ombudsman. Hanggang ngayon, yung 10 araw na sinasabi na kailangan na mag-submit na maakusado ng kanilang counter affidavit. Ano na nangyari sa 10 araw? Lumipas ng linggo, lumipas ng buwan, wala pa rin sagot. Wala pa rin tayo nababalitaan. Di po ba? Kung ano talaga ang totoo. Yung batas po ba? Bakit ayaw nila magsalita tungkol sa batas? Yung proseso ng batas na paghuli. Di po ba? Kasi tayo, ordinaryong Pilipino, nakikita natin pag inaaresto tayo ng kapulisan. Di ba? Binabasahan tayo, di po ba? Warrant of arrest. Babasahan ka ng Miranda rights. Di ba? Warrant of arrest. Babasahin sa'yo, pakikita sa'yo. May papel, ito. Yan, babasahin sa'yo yan. Babasahin ka. Babasahin sa'yo ng pulis. Tapos, titingnan mo kung tama. Tapos, pag-aresto sa'yo, may karapatan kang manahimik. Di po ba? Kung wala kang abogado, bibigyan ka ng gobyerno na abogado. Pagkatapos, dadali na po sa korte yan. Dadalhin saan? Sa mababang hukuman, sa lower court. Para po makita ng judge na tamang tao ang inaresto at tama ang implement ng batas, na-serve ang batas. Di po ba? Nakita po ba natin kay dating Pangulong Duterte yan? Binasahan po ba siya? Tama. Meron po bang papel? Wala. Saan po binasa? Sa cellphone ng general.
At meron po bang ICC doon? Wala! At meron din po bang Interpol doon? Wala! Lahat wala! Walang miyembro ng ICC, walang miyembro ng Interpol. Di po ba? Puro general at pulis ang nakita natin doon. Hindi po ba? Tapos ngayon, ayaw niyong palayain. Sinasabi niyo, huwag nang pauwiin sa Pilipinas dahil yan ay sinusuka na. Ang nagsasabi lang po niyan ay mga salot, di umano. Yung mga kriminal, di umano. Mga addictus, di umano magsasabi niyan. Hindi nila magugustuhan yan. Ang hindi lang kasi maagusto kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, mga salot, di umano. Di po ba? Mga gumagamit ng pulburon, ng tawas, ng coke. Di po ba? Mga korap na politiko. Mga oligarko na hindi nagbabayad ng tamang buwis at maraming utang sa gobyerno. Hindi nila magugustuhan si dating Pangulong Duterte. Hindi nila pababalikin yan. At hindi nila tatanggapin yan. Kasama po ang makakaliwa. Hindi po ba? Sila nga nagplano riyan eh. Ginastusan nga ng taxpayer yan. Hindi po ba? Nakita nyo po ginawa dyan, kidnapping, walang proseso ng batas. Ngayon, iniipit po nila yan. Hindi po ba? Hindi po nila pababalikin yan. Dahil yan nga ang plano, hindi kaya? Hindi po ba? Kung tayo ang masusunod na mga normal na tao, normal na Pilipino, wala tayong karga-karga na hindi tayo magnanakaw, hindi tayo gumagamit ng coke, hindi tayo gumagamit ng pulburon, hindi tayo gumagamit ng tawas, at hindi tayo miyembro ng CPP, NPA, NDF, pauwi natin yan. Ang mabigat lang po, yung leader po natin ngayon, ano klase siyang Pilipino? Matino po ba siya? Katulad natin? Matino po ba? Katulad po ba natin ang nanunungkulan ngayon? Ang DOJ? Ang mga general na nagpakaaso daw? Ang mga sekretary na nagsabuatan? Matino po ba sila katulad natin? Dahil hindi tayo namumulitika. Wala tayong hangad na manatili at maging greedy at swapang sa kapangyarihan. Tayo hindi ganon. Sila po ba? Ano po ba karga-karga nila? Wala po ba silang issue na pagiging ganid, sakim, greedy sa kapangyarihan? At wala po ba silang issue ng pulburon, tawas at coke na sinisinghot? Nagtatanong lang po si Kamanong. Para sabihin na sila'y welcome na welcome ang dating Pangulong Duterte. Tatanggapin ng Pilipinas yan. Pag pinayagan ng ICC na palabasin yan, yung tinatawag na interim release, pansamantalang paglaya. Sa tingin nyo, mga kabayan, malabong-malabo pa yan sa sabaw ng puset. Ayon yan mismo sa isang convicted ng child abuse na si Franz Castro. Hindi po ba? Kaya nga po dito naiipit po sila eh. Kaya nga po ang ating Pilipinas ay nalagay po sa talagang kahihiyan. Nakakahiya ang ating bansa dahil nagkaroon tayo ng gobyerno na ganito. Dinala tayo sa kahihiyan. Hindi po ba? Isang pangulo, napaagaling ng pangulo, ikumpara mo sa pangulo natin, wala pa sa kalingkingan. Ang pangulo natin ngayon, real talk po, yung normal na tao yung normal. Tingnan nyo yung nagagawa. Ano ang nagawa ng Pangulo ngayon ng 3 taon? Isang damokal na issue ng korupsyon? Nangyari po ba kay dating Pangulong Duterte yan ng 3 taon niyang panunungkulan? Puro issue, korupsyon at pamumulitika? May comparison. Yung magaling na presidente. Si dating Pangulong Duterte, walang pandemya. Nakita nyo po yung napakaraming pagbabago na gawa sa Pilipinas ng 3 taon. Wala pang pandemic. Umupo siya, di ba? 2016 hanggang 2020 bago mag-pandemic. Di po ba napakaganda na ekonomiya at napakaganda ng bansa? Tahimik. Nanahimik, lalo-lalo sa mga kriminal, mga addictus,
mga korap na politiko, mga smuggler, nanahimik ang bansa. Di po ba? Nakita niyo yung comparison? Di po ba? Pero hindi nakikita ng media yan. Never makita ng media yan. Never. Hindi nila babanggitin niya yung comparison. Ngayon, ano ang ginawa sa atin ng 3 taon ng Pangulong Marcos sa 3 taon ng kanyang panunungkulan? Dinala tayo sa programang puro ayuda. Ayuda na may issue pa ng korupsyon. Sige nga, kadiwa ang proyekto. Tapos 50 pesos na dagdag sahod, achievement. At isang damukal na issue ng korupsyon. Pati sa pagpondo sa paggawa natin ng budget 2025. Mga kabayan, nakita niyo yung mga achievement? Pamumulitika, pagpapabagsak sa mga politiko. Achievement, 3 taon, ikumpara mo sa dating Pangulong Duterte na napakaraming napagawa. Build! Hindi po ba? Tapos ito, ipatatapon lang ng walang achievement na Pangulo. Katarantaduhan, di po ba? Ang nagpatapon, yung wala pang maipagmamalaki sa Pilipinas. Wala pang nagagawa. Matatapos na ang kanyang termino. Kalahati na mahigit. Wala ka pang ipagmamalaking legacy. Pero ikaw yung nagpatapon doon sa napakaraming ginawang legacy. Di po ba? Pinatapon mo? Hindi po ba? Di po ba nakakahiya? Di po ba nakakahiya ang Pilipinas? Nakakahiya dahil alam ng buong mundo kung gaano kagaling maglingkod at naging presidente ang dating Pangulong Duterte. Nakita yan ng buong mundo. Nirespeto pa nga yan, hinangaan. Tapos merong nagpatapon, may issue ng pulburon. Yung nagpatapon, pinamigay, ni hindi mo malaki nasuhan sa bansa. Kung sinasabi mo marami kasalanan yan, maraming pinapatayan, pero bakit hindi mo sinampahan? Nilitis sa ating bansa. Bakit? Dahil nga po hindi totoo. Lalong-lalo yung pinakakalat na 30,000. Yung 30,000, totoo po ba yun? Totoo po ba yun? Di po ba hindi? Gawa-gawa lang. Nakita niyo po yung mga testigo nila. Olats po yan. Pagka po yan yan po na-counter po yan. Pag po yan, tinanong na po yan ng legal team nila ng dating Pangulong Duterte, sila Attorney Kaufman. Pag po tinanong na yan, yung mga testigo na yan, mga tambay. Grabe. Buong Pilipinas, ang ipipresenta mo lang na sinasabi mo, yung iyong mga testigo, wala pang 100, buong Pilipinas, 6 na taon, yun lang. Samantalang yung digmaan sa Israel, Iran, sa Hamas, at dito po sa Ukraine, gaano po natotodas dyan na Chuchugi? Daan-daan libo. Samantala kay dating Pangulong Duterte, hinahabol ng ICC. Pero yung mga bansa, grabe ang natotodas na Chuchugi. No say. Nakita niyo po kahiya-hiya. Nakakahiya ang ICC. Dahil nagamit sila at nagpapagamit sila sa politika. At mukha po yatang namumulitika rin ang ICC dahil yata sa pera. I-audit pa nga natin yan Di ba? I-audit pa natin itong ating bansa kung magkano nagastos nila dyan sa paghatid, di ba? I-audit natin yan Di po ba? Kung magkano nagastos nila. Kaya po yung sinasabi nila mga kababayan na ayaw tanggapin. Paano mo tatanggapin ang isang dating Pangulong Duterte na hindi pa nare-release? Wala pang desisyon ng ICC pero pinangungunahan na po nila para masiraan lang. Para sabihin lang na ang dating Pangulong Duterte ay walang kakwenta-kwenta at wala nang tumatanggap na bansa. Hindi ba ito yung mga gago? Hindi pa nga lumalabas ang resulta ng ICC dito sa pansamantalang paglaya na dapat ay matagal na nilang ginawa. Wala pa Pero itong mga naninira, pinangungunahan na nila na ayaw tanggapin
makapanira lang, masiraan lang ang popularidad ng dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Katarantaduhan. Kaya nga po sila binubutata ni Attorney Capman. Mahilig na mahilig po sila. Pangunahan ang Duterte, ang kanyang legal team, at pangunahan din ang ICC. At pangunahan ang mga mangyayari para silang mga manghuhula. Alam na nila mangyayari. Ganyan po sila manira. Trabaho po kasi yan ng makakaliwa. Hindi po ba ganyan ang trabaho ng makakaliwa? Sisiraan ka, advance. Advance silang manira. Hindi pa nangyayari, sinisiraan ka na nila. Hindi po ba ganyan sila? Bistado na po natin yan dahil ginagawa na po nila yan mahigit 50 taon na. Di po ba? Ganyan po sila. Kaya nga barado sila. Wala pa nga pinalalabas ang ICC kung anong bansa ang nakikita nila na po pwedeng pagdalan, at wala pa rin ipinahayag ang grupo o kampo ni dating Pangulong Duterte, ang kanyang legal team, na mga bansa na posibilidad. Di po ba? Kaya nga lang po, ganyan po talaga eh. Dahil nga po yan sabwatan po yan. Di po ba? Kasi unang-unang nakipagsabwatan po kasi talaga ang ating bansa. Hindi kaya ginamitan ng power, kapangyarihan, pera para mangyari lahat ang kanila pong plano. Hindi po ba? At yung ginawa nilang pagdakip sa dating Paul Duterte, yung ginawa nilang kidnapping, di po ba? Sabay na sabay yung issue na pumutok sa First Lady sa Amerika. Di po ba? Yung pulburon issue sa hotel, sa California, sa Long Beach, sa Beverly Hills, na meron pang natsugi. Di po ba? Sabay na sabay. Hindi po ba kayo nagtaka ron? Yung pag-kidnap sa dating Pangulong Duterte, siya naman pong pagputok nung issue ng First Lady sa Amerika, pulburon issue. May natsugi pa. Wala na pong balita dyan. Ayaw na po nilang pag-usapan yan, lalong-lalo media. Hindi po ba? Kahit ang Vice President may hawak na police report. Pero tahimik po sila dyan. Tahimik. Ayaw na po nilang pag-usapan ng media yan. Kaya nga po ang media, magmula po nung pumasok ang Binagawang Pilipinas, masyado na po silang halatado. One-sided. Di po ba? Kaya nga sinasabi natin, one-sided. Sa dami ng nagawa ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte, wala silang nakita ni isa. Pero itong wala pang napapakita sa atin na malalaking achievement, 3 taon na, wala. Pero pinagmamalaki nila. At sinasabi sa atin na ubod ng galing. Napakagaling. Sino po ba nagsasabi? Sino po ba? Di po ba sila? Sila rin. Pero ang Pilipino, ganun po ba tayo? Nakita po ba natin kagalingan? Lalong-lalo yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte? Di po ba hindi? Kaya po dito mga tambay, expected na po natin yan. Talagang hindi naman po lulubayan, lalong-lalo po makakaliwa. Yung makakaliwa po kasi, hindi nila lulubayan yan. Hanggang hindi po nila masiraan ng masiraan. Kasi yan naman po talaga layunin nila. Pabagsakin ng mga Duterte at hindi na po makabalik sa palasyo o sa Malacanang. Kasi mawawala na po ang kanilang tribo. Mga kababayan. Tututukan po kasi ng Duterte yan eh. Yan po. Plano na po talaga yan eh. Kaya nga lang po sanay na sanay lang po kasi mangako ang nakaupo ngayon. Kasi nung nililigawan niya po ang pamilya Duterte, lahat po ng inumpisahan at sinimulan ng dating Pangulong Duterte, itutuloy daw po niyan eh. Ano po nangyari? Tinuloy niya po na walang hiyain. Yung po ang ginawa niya, imbis na tuloy-tuloy, ni walang hiya. Di umano. At walang utang na loob. Mga tambay, yung kanyang tatay ipinalibing. Ipinalibing po. Marangal ang paglibing. May respeto. Ginalang. Inangat. Pinuri. Pero yung nagpalibing, yung presidente na pumayag na malibing yan sa libingan ng mabayani, ano po ginawa? Ginawang parang hayop. Ginawang parang aso.
ginawang pusa, itinapon, iniligaw na parang pusa na hindi na makabalik sa Pilipinas. Nakita niyo po yung katarantaduhan. Walang utang na loob. Ibinalik sila sa kapangyarihan gamit ang isang Vice President Sara Duterte na kailanman hindi sila nanalo nung tumakbo siyang Vice President kalaban ni Leni Robredo. Talo siya. Kaya lang siya nanalo dahil dito sa Duterte kay Vice President. Pero ano rin ang ginawa niyang ganti sa Vice President? Maagang politikahin nila, pabagsakin gamit ang confidential fund na sila ay isang damukal din ang confidential fund nila. Isang damukal. Di hamak. Nakita niyo po itong pamilya na ito. Naidagdag lang po natin. Grabe. Grabe po ito. Ganyang klase po ba ang maipagmamalaki nating Pilipino? Ganyang klase po bang leader ang rerespetohin natin? Hindi marunong tumanaw ng utang na loob? Sa lahat ng ginawa, kabutihan sa pamilya niya, at sa lahat ng ginawa kabutihan sa mga Pilipino ng dating Pangulong Duterte, ganyan lang po ang iginanti niya. Respeto, pagtanaw ng utang na loob. Tayong mga Pilipino, marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Pero, ano po ngayon meron tayong klaseng Pangulo? Pilipino po ba ito? Dahil likas po sa Pilipino ang marunong tumanaw ng utang na loob. Di po ba? Puwera na lang po kung ikaw ay may karga-arga. Pilipino ka nga, pero kargado ka naman. Kaya po nakakabuang kung ang karga-arga mo ay pulburon, tawas, at coke. Nakakabuang po yan, mga kababayan. Marami na po tayong experience na nakakabuang po yan. Nakakawala po ng katinuan yan, lalo sa mga desisyon. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, maraming salamat po. At expected na po natin yan na hindi po tatanggapin ng Pilipinas yan dahil sila po yata ang nagplano dyan para maipatapon yan. Tapos yung sinasabi ni Attorney Kapman, mismo nga sinasabi ni Attorney Kapman di ba? Ang number 1 prosecutor at nagpatapon sa dating Pangulong Duterte, ang number 1 umuusig daw po ay nasa palasyo, nasa Malacanang. Totoo po yun. Mismo si Attorney Kapman na nagsabi, ang number 1 prosecutor umuusig sa dating Pangulong Duterte ay nasa Malacanang. Hindi natin alam kung babae ba, lalaki. Mga kabayan, hindi natin alam kung sino yung umuusig, kung sino yung prosecutor doon. Babae ba o lalaki? Hindi po ba? Thank you po mga kabayan sa nagusto po ng ating Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po mga kabayan. Mabuhay po kayo. Ingat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay ng biyaya at tulong po sa inyong lingkod. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershon ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, at si Norma Garcia. Thank you po mga kabayan sa mga biyaya po. Ingat po kayo. Shoutout po sa inyong lahat, lalo po sa inyong paggawa. Ingat po. At bago po tayo magtapos mga kabayan, yung lagi ko pong hiling, isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President. At syempre po, lalo po ang ating dating Pangulong Duterte. Dahil alam naman po natin ang kanyang edad, ang kanyang katandaan at may karamdaman pa, ay mailayo po sana at maingatan po ang kanyang kalusugan at madugtungan po ang kanyang buhay, mga kabayan, at lakas. At nang makabalik pa po. Sana po, loobin makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis. Isama po natin sa ating mga dasal, mga kababayan. Thank you po mga kababayan. Tayo rin po. Ingat po. Sa muli po mga kababayan, paalam po muna. Ingat po tayo. Bye-bye.